beloved Boss Mike Cervera. Budget scrutiny brought to SC for destabilization. Naniniwala ako sa sinabi ng ating Pangulo kasi kung hindi abogado ang nagdala niyan sa Korte Suprema, maniniwala pa ako na hindi destabilization yan. Bilang isang abogado, tapos dadalhin mo yan sa Korte Suprema, ang unang tanong, ano bang nilabag sa saligang batas? Yung blanco? Wala naman nakalagay doon sa saligang batas. Yung blanco, pag mag-meet na yung BICAM, ang itatanong, ano ba yung i-reconcile natin dito? Ito yung mga i-reconcile, mga blank yun. Kasi iba yung version ng House, iba yung version ng Senado. During the first meeting ng BICAM, ino-authorize ngayon ng BICAM members yung chairman ng committee of both houses, like chairman ng Congress, House of Representatives, chairman ng Senado. Pag-uusapan yan, ito yung mga contentious issue, ito yung mga dapat i-reconcile natin. Blanco yun. Pag fill up mo ng blank na yun, pareho na. Hindi na sila kailangan i-reconcile. Reconcile na. Yan ba hindi nila naintindihan? I think Ongab understands that because galing siya dyan, nagiging chairman siya ng Committee on Appropriations. Kung yan lang ang issue nila at dinala yan sa Korte Suprema, wala namang, these are internal rules. Never magiging unconstitutional yung internal rules of the House. Kung mayroong nakasaad doon sa saligang batas, nasa BICAM walang blank, ayun, pwede mong sabihin unconstitutional. Pero wala naman eh. Wala naman eh. Ngayon, internal na yun. Kung ano yung usapan doon bago pirma ni Pangulo. Ng House. Lower at higher house. Hindi nyo alam yung lower at higher house. Kongreso, lower, higher, yung Senado. Tapos na yun. Kaya nga sabi na rin ni Chis Escudero eh. Yung ginawa ni Digong, panlilin lang yun. Sabi ni Pangulo, parang hindi naman naging presidente si Tigunyo. Di ba mga kababayan? Kaya mga kababayan, ulitin natin at bigyan natin ng reaction to sinasabi ni Pichay. Opo ha? Budget scrutiny brought to SC for destabilization. Kita nyo mga kababayan? Gusto talaga nila ng destabilization. Alam nyo, ang mga Duterte magaling dyan. Sa totoo lang, mga kababayan, ang plano ng mga kampo ng Duterte, siraan lang na siraan. Makapanira kahit anong resulta. Kahit fake news pa yan. Gagawin nila yan. Hindi na kayo nadala. Diba? Nung una, ano sabi nila? Mga kababayan, addict daw si Pangulo, may video. Bakit hanggang ngayon wala pa rin video? Pero, naniniwala pa rin kayo. Kaya sinasabi kong kayo, kasi mga kababayan, yung marami rito, mga maliwanag ang isip niyan. Ang tinutukoy kong kayong mga DDS na nandito. Nanonood lang kayo, pero nagre-report kayo. Yun yung sinasabi ko. At sana, maunawaan ninyong maigi, mga kababayan, na DDS, nililin lang kayo ni Digong. Yan ang maliwanag dyan. Una, kung hindi kayo nililin lang ni Digong, tanongin nyo sarili nyo, nasan na yung propaganda tungkol sa ginamit nyo pa na nag-aadik ang Pangulo? Tanong ko, nasaan? Ilabas ninyo. Ganun lang. Kung hindi nyo mailabas yan, abay kailangan nyo na mag-isip. Dahil kung niloko kayo minsan, parang jowa nyo lang yan. Uulit-ulitin yan. Tama ba mga kababayan? Tama ba? Pag niloko tayo minsan, di ba? Ubra naman eh. Martir, uto-uto, tanga. Dahil nagmamahal, parang yung mga DDS, sa sobrang pagmamahal nila kay Digong, mga kababayan, kahit butas ng puwet ni Digong, didilaan yun. Di ba? Pag niloko kayo ng minsan, tandaan nyo, uulit-ulitin yan ng walang katapusan. Kaya anong dapat nyong gawin? Una pa lang, pag niloko kayo niyan, tandaan nyo, patawarin nyo, pero kailangan nyo ng iwanan.
Tama ba mga kababayan? Walang problema. Diyos nga nagpapatawad, di tayo pa kaya. Pero mga kababayan, dahil niloko ka na, sinaktan ka na at ginawa ka ng tanga, ito mga kababayan, napakamangmang mo talaga. Kung ikaw ay mananatili pa rin sa piling niya. Tama, di ba? Bakit nananatili ang mga DDS sa kampo ni Duterte? Kasi nga, mga mangmang sila. Gets nyo? Di ba, Along? Tama ba? Ito na, mga kababayan. Wala ako sa sinabi ng ating Pangulo kasi Kita nyo? Ano sabi niya? to SC for destabilization. Naniniwala ako sa sinabi ng ating Pangulo kasi Kita nyo, buti pa si Pichay. Naniniwala sa sinasabi ng Pangulong Bongbong. Pero alam mo kung Pichay, yung mga DDS, naniniwala sa chismis. Chismis ni Duterte at ng mga alagad nila at mga vlogger nila na walang ginagawa kundi magpakalat ng fake news. Di po ba? Yun po yun eh. Puti pa. Alam nga, sabi ko nga sa inyo eh. Tingnan naman natin yung mga nagsasalita. Kung si Sereno nagsalita na si Digong, talagang masama, di pa ba natin paniniwalaan yung mga magagaling, mahuhusay at matatalinong tao? Alam nga nang paniwalaan ko si Maharlika. Sino ba naman si Maharlika kay Sereno? At sino si Banat Bay kaysa kay Pichay? Sige, mamili kayo. Kung talino ang pag-uusapan, baka naman hanggang talampakan lang yung mga yan. Tapos gusto nyo paniwalaan yung nasa talampakan? Ewan ko sa inyo. Aba, baka kailangan nyo na magpa-check up talaga. kung hindi abogado ang nagdala niyan sa Korte Suprema, maniniwala pa ako na hindi destabilization yan. Correct, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ay bistado na. Bistado na yung paandar ni Digong. Ulitin ko lang. Si Digong naglilikha ng kaguluhan sa bansang ito. Hindi nyo pa rin maunawaan? Si Digong, naglilikha ng kaguluhan at agam-agam sa mga Pilipino, sa isipan ng mga Pilipino, itong si Digong. Ganun lang kasimple yun. Di ba, attorney? Alam mo naman yun, di ba, attorney? Sinasabi ko sa'yo eh. Baka naman magalit na naman yung mga aso mo. Ulitin ko, yung mga aso mo biglang nangangagat, ha? Alam ko naman patungo na kayo, attorney. Na sa susunod na panahon, pinagtatanggol nyo na si Digong. Tama, mali. Di ba? Bilang isang abogado, tapos dadalhin mo yan sa Korte Suprema, ang unang tanong, ano bang nilabag sa saligang batas? Ayan ang tanong, magandang tanong. Ano ba ang nilabag sa saligang batas? Hindi naman nila masagot. Kundi gumagawa lang ng ingay, chismis, para yung mga tao lituhin, sirain ang mga pag-iisip. Para magalit ang taong bayan. Yun lang naman ang kanilang gusto dyan. Masira ang isip, magalit ang taong bayan. Diba? Tama? Pag nagalit ang taong bayan, magwawagi na yung mga yan. Bakit? Pag nagalit ang taong bayan, pupunta na ng EDSA. Ayun, mga kababayan. Yung 3 at 30 kasama anino, madaragdagan. Simple lang. Pero kung hindi nyo mag-gets, manood lang kayo rito. Wala eh. Yung blanco, wala naman nakalagay doon sa saligang batas. Yung blanco, pag mag-meet na yung bycam, Ayan na. Yung blanco, pag mag-meet na yung bycam, tatanong, ano ba yung i-reconcile natin dito? ano yung pag-uusapan natin, ano yung pagkakasunduan natin, ano yung dapat nating ayusin. Kailangan mag-reconcile, pag banggain. Tuloy.
So, ito yung mga i-reconcile, mga blank yun eh. Kasi iba yung version ng House, iba yung version ng Senado. During the first meeting ng BICAM, ino-authorize ngayon ng BICAM members yung chairman ng committee of both houses, like chairman ng Congress, House of Representatives, chairman ng Senado. Pag-uusapan yan, ito yung mga contentious issue, ito yung mga dapat i-reconcile natin. Blanco yun. Pag-fill up mo, Yes, yon yung sinasabing blanco. Blanco yon. Oh. ng blank na yon, pareho na. Hindi na sila kailangan i-reconcile. Reconciled na. Yun, no. Kapag nagkasundo na, yung dalawang kapulungan, mababa't mataas, okay na. Tapos na yung pag-uusap. Ibibigay naman yan kay Pangulo. At hindi kailangan pang questionin ni Pangulo kung ano yon. Ang kailangan niya lang ibito. Kung meron siya nakita, kailangan niya lang magbito. Ganon, kasimple. Hindi nyo pa rin nagigets. Hindi talaga nila magigets mga kababayan. Ano pa magagawa natin? Paki-explain na lang. Kung hindi nila mag-gets, ano na lang? Diba? Mga kababayan. Puta na, doon na nga naka-upload. Ang DBM mismo sa website nila, i-check nyo. Paano? Hindi pa yata sila marunong gumamit ng Google ba? Kaya siguro sila nalilito ba? Diba? Ang simple-simple lang ng ginawa sa inyo ni Digunyo. Sabagay, utu-utu naman kayo. Yan ba hindi nila naintindihan? I think Kasi nga, hindi nila maintindihan kasi nga mga utu-utu yung mga yan. Ang pinaniniwalaan lang ng mga alagad ng mga minion ni Digong ay yung sasabihin niya lang. Ano nila maunawaan kahit anong paliwanag natin dyan? Di po ba mga kababayan? Gawin na lang ganito mga kababayan. Darating at darating yung mga panahon, mga kababayan, na malalaman nila yung totoo. Alam nyo naman kapag medyo kulang-kulang, kulang talaga ang oras para maunawaan ang mga bagay na dapat nilang inuunawa. Kita nyo mga kababayan. Nagigets nyo ba, no? Ganon talaga pag kulang-kulang. Kulang talaga ang oras para unawain ang mga bagay-bagay para maunawaan. Ungab understands that because galing siya dyan na nagiging chairman siya ng Committee on Appropriations. Kung yan lang ang issue nila at dinala yan sa Korte Suprema, wala namang, these are internal rules. Never magiging unconstitutional yung internal rules. Kita nyo, never magiging unconstitutional ang internal rules. Tama ba mga kababayan? Di ba? Tuloy. The House. Kung mayroong nakasaad doon sa saligang batas, nasa BICAM walang blank, ayun, pwede mong sabihin unconstitutional. Pero wala naman eh. Wala naman eh. Anong gagawin natin? Wala nga eh. Wala nga eh. Kaya tuloy si Torre, nagagalit sa inyo eh. Tingnan si Torre, gwapo. Gagalit sa inyo yan. Baka gusto niya, paghulin na kayo neto eh. Di ba? Bulong ko kaya. General, hulihin mo na kaya silang lahat para wala nang maiwang mga inang-inang yan. Ano? Diba mga kababayan? Yan po. Ay, nako. Ewan ko ba, mga kababayan? Napakahirap talaga magpaliwanag sa mga taong tulad nito. Yan, tulad niyan, may pansariling interes yan. Opo, may pansariling interes yan. Tandaan nyo yan mga kababayan. Bakit? Nag-apply kay Pangulong Bongbong? Galing sa pamumuno ni Digong? Biruin nyo, nag-apply siya. Nung tinanggal mga kababayan, eto na siya. Tandaan nyo nung una, pinagtatanggol niya pa si Pangulong Bongbong. Tapos nung tinanggal na, eto na, nagwawala na parang sinapian ni Digong. Kita nyo mga kababayan? Yan, nagwawala na nagrebelde, sabi. Di ba mga kababayan? Ayan na siya. Nagwawala na. Samantalang dati, Save Lights eh. Save Highlights? Hanilin? Maki Kwan? Che? Samantalang dati, todo tanggol yan. Tapos bigla-bigla na lang
meron ng sinasabing hindi maintindihan. Our beloved Boss Mike. Boss Mike.